جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagdidisiplina ng mga kababaihan. Opo mga kapatid sa Islam, napaka-importante malaman ng bawat isa na meron pong kaibahan ang pagtuturo at pagdidisiplina. Ang pagtuturo, ito po ay pagbibigay kaalaman, kasanayan at pag-unawa. At ang layunin nito ay ipapaintindi kung ano ang tama at bakit ito naging tama. Ngunit ang pagdidisiplina, ito po ay paghuhubog ng asal sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang kilos at pag-iwas sa mali, at ang layunin nito ay ituwid ang maling gawain at sanayin ang tamang asal. Kaya ang pagtuturo, ito ay nakapokus lang po ito sa mga aralin tinuturo. Pero ang pagdidisiplina, ito na po ang pagsasabuhay na. Kaya alam naman natin ang pagdidisiplina mga kapatid ay unang-una talaga sa ating mga sarili. Unahin natin ang ating mga sarili sa pagdidisiplina sa pagtuturo. Kasi nga, balang araw, ikaw ay magiging guro. Ikaw na rin ang magtuturo. At ikaw na rin ang magdidisiplina sa sunod na mga henerasyon. Kaya sa mga kababaihan, mga kapatid, napaka-importante. Lalo na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong pananampalataya, ay kailangan matuto talaga sila sa pagdidisiplina sa kanilang sarili. Kasi nga, tatayo po kayo bilang mga magandang huwaran sa sunod na henerasyon. Kaya sa mga kababaihan na mayroong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilagay po tayo rito na mayroong mga pagsubok, na mayroong mga tinatawag ng mga paglilitis sa araw ng paghukom. At isa sa mga kinakatakutan ng mga Muslim, lalo na sa mga kababaihan, ang kanilang mga sarili. Kasi nga, kapag ikaw nalaman mo na ikaw pala ay pwede magiging sangkap o magiging kasangkapan sa paggawa ng kasamaan, ay dapat tigilan mo na. Kailangan iwasan mo na. Upang matuto ang iyong buhay, matuto ka mismo na ang buhay mo, kapatid, ay napakamahalaga pagdating sa araw na paghukom. Kung ikaw nagkamali ka sa pagpili ng mga bagay-bagay di sa mundo, ay talagang mapapahamak. Hindi ka lang mapapahamak, lalo ng ibang mga tao. Kaya merong hadith si Prophet Sallam na banggit. Sabi niya, an Usamata ibn Zaidin radiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Na inulat ni Usama bin Zaid radiyallahu anhuma na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wala akong iniwan pagkatapos ko na pagsubok ng higit pa na makapapahamak sa mga kalalakihan buhat sa mga kababaihan. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya itong hadith na ito, mga kapatid, laging binabanggit talaga ito para paalalahanan ang lahat, lalo na ang ating mga kapatid na mga kababaihan,
na sila ay pwede magiging kasangkapan sa paggawa ng mga kasamaan. Lalo na sa panahon natin na natuto na talaga ang mga tao. Ginawa na nila talaga na kasangkapan para maging mayaman ang mga negosyante. Ginamit na nila mga kababaihan. Kasi nga alam na alam nila ano ang potensyal na magagawa ng mga kababaihan. Kaya makikita mo sa mga marketing nila, pinapalabas talaga ng mga sexy, mga maganda, mga naka-make up, mapang-akit talaga kasi alam na alam nila mga kapatid. Kaya kung wala tayong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong paniniwala, ay talagang makukuha tayo sa ganda ng ganitong mga panawin. Kaya sa pagdidisiplina mga kapatid, yun dapat taniman talaga ang ating mga sarili, lalo ng mga kabaihan ng Islam. Dapat alamin talagang ating relihiyon. At ang pintuan, mga kapatid, ng mga kasalanan, dapat harangan mo na yan. Kasi Islam, lahat ng mga pintuan patungo sa kasalanan ay hinarangan na. Kaya nagbibigay siya ng babala, tinuturuan talaga. Kasi nga kapag tuwing humihigit ang pag-asa ng kasalanan o malakas ang hugot nito, ay dapat mo nang layuan. Kaya sa mga kabaihan, kapag alam mo na mapapahamak ka lang kapatid, huwag ka nang magpikit mata. Huwag ka nang magbulag-bulagan. Kailangan lakasan mong loob mo at pupunta ka dapat sa kabanalan. Kaya sa pagsunod, mga kapatid, tignan nyo sa pag-time ng Propeta Sallallahu, paano nila dinisiplina kanilang sarili. Pasahin nating hadith dito, mga kapatid, na inulat ni Hamzah bin Abi Usaid al-Ansari na ayon sa kanyang ama na narinig niya ang minsahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi habang palabas siya sa masjid at saka naghalo ang mga kalalakihan sa mga kababaihan sa lansangan. Kaya't sinabi ng mensahero ng Allah SAW sa mga kababaihan, magpahuli muna kayo sapagkat hindi para sa inyo ang paglalakad sa gitna ng daanan. Subalit, maglakad kayo sa mga gilid ng daan. Kaya ang mga babae ay dumidikit sa dingding hanggang ang kanilang kasuotan ay sumasabit sa pader dahil sa mga langkit nito. Isinalaysay ni Abu Dawud at ginawang hasan ni Alban. Tingnan niyo sa pagsunod ng mga babae dito sa hadith. Narinig nila ang Propeta Salam at in-apply kaagad nila sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Sinabuhay nila kaagad hanggang dumidikit na sila sa pader. Alam nila kasi ang daanan na sa gitna, hindi yan para sa mga kababaihan. Para yan sa, kasi nga kapag pabayaan mo yan ay maghalo-halo talaga. Kaya ang mga kababaihan ko maluwag naman, hindi naman siksikan, mas mainam doon sa gilid. Katulad ginawa ng mga sahabiyat na dumidikit talaga sila sa pader. Ganun ang kanilang pagsunod. Ganun ang kanilang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang dumidikit, sumasabit sa pader kanilang mga kasautan dahil sa langkit. Kasi dati, mga pader nila, hindi naman katulad sa ngayon na makinis. Dati, mga luwad, marami talagang langkit. Dumidikit talaga. Kasi luwad nga eh. Kaya ganun ang pagdidisiplina sa buhay nila, mga kapatid. Dapat ganun din tayo, may takot tayo kay Allah. Kaya meron pa ngang ito rin siya sa mga ang ginagawa ng Propeta Salam. Meron ditong kwento na ayon kay Sahal bin Sa'ad as-Sa'di na radiyallahu anhu na pumunta ang mensahero ng Allah SAW sa tribo ng Banu Amro bin Auf upang makipagkasundo sa kanila. Saka dumating ang oras ng panalangin at saka dumating ang muaddin kay Abu Bakar radiyallahu anhu at nagsabi, maari mo bang pamunuan ang mga tao sa salah? At ako naman ang tatawag ng ikama. Sinabi niya, upo.
Kaya nagdasal si Abu Bakar radhiyallahu anhu at saka dumating ang mensahero sallallahu alaihi wasallam habang ang mga tao ay nananalangin. Naglakad siya hanggang sa tumayo siya sa isang hanay. Kaya nagpalakpak ang mga tao. Tingnan sa salayo nang nagpalakpak mga tao kasi dumating ang propeta nahuli. Kaya nagpalakpak, ibig sabihin pinaparamdam kay Abu Bakar na dapat wag na siya magsala sa pagiging imam dyan. Kaya lumingon siya at nakita, ngunit hindi lumingon si Abu Bakar, hindi siya lumingon. Habang siya'y nanalangin, nang lalong pumalakpak ang mga tao, lumingon siya at nakita ang mensahero ng Allah SAW. Kaya suminyas sa kanya ang mensahero ng Allah SAW na manatili sa kanyang kinaroroonan. Ngunit itinaas ni Abu Bakar ang kanyang kamay at nagsabi ng alhamdulillah, ang katastaasan sa inutos ng mensahero sallallahu alaihi wasallam tungkol dito. At pagkatapos ay umatras si Abu Bakar hanggang na siya nasa hanay at ang propeta sallallahu alaihi wasallam humakbang paharap at nanalangin. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsabi, O Abu Bakar, ano ang pumigil sa iyo na manatili noong inutusan kita? Sinabi ni Abu Bakar, hindi para sa kay Abu Kuhafa, ibig sabihin si Abu Bakar, kay Abu Kuhafa na manalangin sa harap ng mensahero sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng mensahero ng SAW, kaya't bakit mo nakikitang pumapalakpak ng ganito kalakas? Sino man ang nakaranas ng isang bagay habang nagdarasal, dapat magsabi, Subhanallah. Dahil kapag sinabi niyang Subhanallah, ay mapapansin niya ito. At ang pagpapalakpak ay para lamang sa mga kababaihan. Isinalaysay ni Muslim. Kaya sa hadith na ito, mga kapatid, tignan niyo sa sala. Sa pagdidisiplina sa mga kababaihan, hindi sila dapat magsalita doon sa loob ng salah. Lalo na may mga kalalakihan, dapat magpalakpak lang kapag nagkamali ang imam. Kasi ang purpose doon, para hindi masira ang konsentrasyon ng bawat isa. Ganon kasi sa mga pagdidisiplina. Ngayon, wala na tayong nawalan tayo ng ganito. Pero, ganun ang hadith, mga kapatid. Dapat sa babae, magpalakpak lang. Kaya, ibig sabihin sa pagsasalita, lalo na sa publiko kayo, wag niyong sobrang lakas ang mga busis natin. Lalo na sa mga kababaihan. Magkwento kayo, kwento lang kayo pero kung papaparinig mo pang iba, katulad ng ginagawa sa mga kabataan ngayon, ay hindi po yan mainam. Kaya kahit sa hadith dito, magpalakpak lamang sa salah. Kaya alam naman natin, mga kapatid, mapang-akit ang pananalita ng mga kababaihan. Kahit nga sa Quran, pinagbawalan nga ang mga asawa ng Propeta Sallam. Katulad ng sinabi ng Allah, Ya nisaun nabi lastunna kaahadi minan nisa'i inittakaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. O mga asawa ng propeta, hindi kayo kagaya ng isa sa mga kababayan kung kayo ay matakot. At kaya huwag na ninyong lalambingin ang pananalita. Baka magnanasa ang yaong nasa puso niya ang karamdaman at magsalita kayo ng may angkop na pananalita. Verse 30, Quran 33 verse 32. Kaya sa sinabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wag na wag ninyong lalambingin ang mga pananalita. Kasi nga okay lang yan sa mga malalakas ang pananampalataya, pero kung mayroon talagang tao na kanilang mga pagnanasa ay tumataas dahil mayroon silang mga sakit sa kanilang mga puso. Tingnan yung iba, marami nang nabibiktima ng rape. Kawawa talaga. Na-rape sila.
ano pang mangyayari. Kasi ganun pala ang resulta. Kaya sa pagdidisiplina sa mga kabaihan, mga kapatid, lalo na kayong mga kapatid sa Islam, ang pagsasalita nyo, kapag hindi nyo naman karelasyon, ibig sabihin karelasyon, hindi nyo mahram, hindi nyo naman asawa, hindi nyo naman kapatid, wag nyo silang akitin gamit ang mga pananalita. Kasi nga, napakatindi ng ang hugot nito sa mga kalalakihan kung may mga karamdaman kanilang mga puso. Kaya kaya sa Islam bawal talaga kapag papalambot o pagpapatamis ng boses kapag nakipag-usap sa mga lalaking wala ka namang karelasyon o hindi mo naman kamag-anak o kapamilya. Lalo na pagsasalita na merong kalandian o mga pang-akit na pamamaraan ay talagang pinipigilan ito kasi nga may mga pusong mahalay at mapagkunwari sa pagsasamantala sa mga kababaihan. Kung ganun ang nakausap ng babae, subhanallah, mapapahamak talaga ang mga kapatiran. Kaya sa Islam, alhamdulillah, sa una pa lang, pinagbawal na ito. Kaya ganun ang pagdidisiplina. Pagdidisiplina, ano talaga to? Kapos sa Islam, tingnan sa Islam, pinagbawal ang paglalakbay kung siya ay nag-iisa lamang. Lalo na sa panahon nila, napakatindi talaga, hirap ng buhay. Magano sila, maglalakbay sila ng 1 buwan, lalakbay ng mga ilang 2 buwan, kaya 3 araw lang, magkasabay. Tapos sila lang doon sa disyerto. Lalakbayin nila yun ng lupa. Kaya may hadith si Prophet sallam sinabi dito, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, la tusafirul mar'a falata ayyamin illa ma'adhi mahram. Sa hadith ng Propeta Muhammad sallam na inulat ni Ibn Umar radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag lalakbay ang babae sa loob ng 3 araw maliban kung may kasamang mahram. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya sa mga kababaihan, sa pagdidisiplina, kaya huwag kayong maglakbay. Sa mga ganitong sa ibang kung hadith, mga kapatid, 1 araw, sa ibang hadith din mga 2 araw. Kaya ito isa sa mga dapat nating alamin, mga kapatid. Sa panahon natin, naglalakbay lamang ang mga kabaihan. Dapat may takot talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga maraming mga natutokso. Okay lang kung tukso, kung galawin ka pa. Subhanallah. Kapag lulukuhin ka pa, ibebenta ka pa, o ano pang gagawin sa'yo. Marami talaga mga example, mga nababalitaan natin. Ikikidnapin pa, gagahasain pa, kukunan pa ng mga lamang loob, papatayin pa, o ano pa dyan. Subhanallah, nakakalungkot talaga. Dahil yan sa pag-iisa ng mga kababaihan. Kaya huwag nating pabayaan ang ating mga sarili. Kaya minabanggit talaga sa hadith na mayroon talagang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pati nga sa Islam ang maghalo-halo, kasi dyan ang ang isa sa mga dahilan dyan. Maghalo-halo ang mga lalaki at babae. Alam naman natin, napaka-peligruso sa panahon natin ang mga kababaihan. Kasi alam naman natin, hindi kasing lakas ng mga lalaki ang mga kababaihan. Kaya mas mainam, iwas-iwas yan, sundin natin ang sinabi sa hadith. Pati nga, bayaw nga subhanallah. Ingatan nga, mag-ingat din. Tingnan nyo, bayaw, asawa ng ang naasawa yung lalaki, kapatid niyang lalaki yun,
Mga kapatid niya nga mga lalaki, yung tinatawag yun sa Islam, sa Arabic na hamu, o bayaw sa atin. Merong hadith, si Prophet Sallam sabi dito, an Uqbata bin Amir anna Rasulullah SAW qal, iyakum wad-dukhul ala nisa. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aital al-huma. Qal al-humu al-maut. Sa hadith, mga kapatid, na inulat ni Uqba bin Amir radiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, iwasan ninyo ang pagpasok sa mga kababaihan. Sinabi ng lalaki mula sa mga ansar, o mensahero ng Allah, ano po ang tingin mo sa bayaw? Kanyang sinabi, ang bayaw ay kagaya sa kamatayan. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya tingnan niyo sa paggagaya, paghambing ng mahal natin Prophet Sallam sa bayaw, katulad sa kamatayan. Kaya mag-ingat talaga, kapatid. Kasi nga, hindi naman, wala imposible talaga sa mga tao ngayon, lalo na sa mga lalaki at sa mga kabayan na wala silang mga pagnanasa. Lahat yan may pagnanasa. Kaya kung kung wala kang disiplina sa sarili mo, matatangay ka talaga ng init ng pagnanasa. Magagawa mo ang mga bagay na kasuklam-suklam, nabubulag ang iyong katwiran. Hindi ka na magkapag-isip ng kapag na-overcome ka ng pagnanasa. Kaya sa pagdidisiplina, mga kapatid, kahit mayroong kapag pagnanasa, iwasan mo na ang mga papunta pa lang sa pagnanasa. Lalo na tinatawag dito sa Arabic na ang mga bayaw. Papasukin mo sila kung nandyan asawa nyo. O kaya meron silang mga kamag-anak, o mga bagay na malayo sa paggawa ng kasamaan. Kaya dapat isipin talaga ng ating mga kapatid na kababaihan ang kanilang kahihinatnan. Alam naman natin, ang dangal at ang puri sa Islam ay iniingatan talaga natin to. Sa kanilang mga sarili, lalo na sa kanilang pangalan ng kanilang pamilya. Kasi hindi lang maapektuhan ang kanilang sarili, pati na rin ang kanilang pamilya kung sila ay nagluko o kaya gumawa ng mga kahalayan o anong kasamaan dyan. Kaya sa Islam, mga kapatid, meron talagang hadith na pakalinaw talaga. Sabi dito, an Omar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, la yakhluwanna rajulun mi imra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Inulat ni Omar radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang nag-iisang lalaki sa babae maliban ng kanilang pangatlo ay si Satanas. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya sa hadith na ito, mga kapatid, napakalinaw to. Pangatlo nyo si Satanas. Ibig sabihin, yun ang nag-uudyok, yun ang nagbubulong para mapunta ka sa kalaswaan. Kaya mag-ingat talaga, lalo na mga kababaihan, isipin talaga nilang kanilang kahinatnan. Kaya huwag tayong gagawa ng mga ganito, mga kasalanan. Kaya kahit tingnan nyo sa Islam nga, tingnan nyo sa pagdarasal, merong hadith dito, subhanallah, napakaganda talaga, na hindi mo lubos maisip na nabanggit na to sa time ni Prophet Sallam. Sabi dito na inulat ni Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu na aking narinig ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, sino man sa inyong mga kababaihan na naniniwala kay Allah at sa huling araw ay hindi dapat magtaas ng kanyang ulo hanggang hindi itataas ng mga kalalakihan ang kanilang mga ulo. Dahil sa pagkamuhi na baka makikita nila ang masasilang bahagi ng mga kalalakihan sa sujud. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya tingnan nyo sa pagdidisiplina dito. Napakatindi. Sa sala, alam naman natin dati yung sala,
Sa time ni Prophet Salam, maliit lang kanilang masjid, ni katulad ngayon. Subhanallah, sobrang lawak na, sobrang laki na. Mayroon na talagang division ang mga kababayan. Sa time ni Prophet Salam, hindi ganun, maliit lang. Parang sa mga balik Islam na mga masjid, maliit lang. Tapos, may ang babae sa likod, ang mga lalaki sa harap. Ganun ang kay Prophet Salam dati. Ang mga kababayan sa likod. Kaya, sa pagsusudyod, hindi dapat maunang babae sa pag-angat ng kanilang mga ulo. Dapat unahin na muna ang mga kalalakihan. Bago sila iangat kanilang ulo. Kasi baka makita nila mga masasilang bahagi ng mga kapatirang mga kalalakihan. Mga kalalakihan. Kaya subhanallah, alam naman natin mga damit nila dati, hindi naman katulad ngayon, napakano na. Damit ng mga kalalakihan nila doon, mga malung lang, syempre nakakaano yan. Kaya sa isa sa mga pagdidisiplina to ng propeta, lalo na sa panahon natin mga kapatid. Lalo na pinapalabas ng mga malaswang mga tanawin, mga lalaki, pinapalabas kanilang mga katawan, ano na lang sinusuot. Ay importante, maskulado, subhanallah. Tapos ikaw, titingin ka dyan. Siyempre, hindi mo naman mahawakan sarili mo dyan. Magnanasa ka talaga. Kaya, sa mga kababayan, iwasan nyo ito. Sa sala nga, sa time ni Prophet Salam, pinagbawalan nga sila na uunahan nila ang mga kalalakihan sa sujud, sa pag-angat sa sujud. Kasi nga, ayaw ng Propeta Salam na baka makakita sila ng mga masasilang bahagi. Kaya ganoon din sa mga kalalakihan. Pero dito, pagdidisiplina muna sa mga kababaihan ang gusto ng Propeta Muhammad Salam. Tapos, alam niyo mga kapatid, mayroong isa sa mga kwento nga pagtatanggal ng kasuotan sa hindi niya pamamahay dahil ang pagtatakip ay mahalaga. Alam niyo, ang pagtanggal ng kasuotan lalo na sa mga kababaihan. Kung hindi mo pamamahay, dapat mag-ingat ka talaga. Kasi nga ang pagtatakip mahalaga, ang pagsusuot mo ng hijab, pagsusuot mo ng niqab o pagsusuot mo ng abaya, napakahalaga yan. Hindi yan dapat tinatanggal kung hindi mo naman pamamahay. Kasi nga isa sa mga masamang ano yan kasi iniingatan natin ang ating puri. Kaya sa panahon ng Propeta Salam, pinagbawalan niya, meron siyang hadith na nabanggit. Na inulat ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, sino mang naniniwala sa Allah at sa huling araw, kung gayon ay hindi dapat papasok sa palikuran maliban kung may kasuotan. Kaya, dapat meron kang kasuotan, kapatid. Tingnan nyo, paliguan lang yun, Kaya dati ang palikuan, hindi naman katulad sa panahon natin. Kaunti, ang palikuan maliit lang. Hindi naman sobrang laki na wala silang doon. Maliit lang palikuran, tapos ang tubig, hindi naman sobrang high-tech na marami silang tubig. Pero utos dito, kung papasok ka sa palikuran, dapat meron kang kasuotan. Subhanallah. Magsusuot pa rin. At ang sino mang naniniwala sa Allah at sa huling araw, ay hindi dapat niyang ipapasok ang kanyang asawa sa palikuran. Tingnan niyo, subhanallah. Hadith na ito sa mga pagdidisiplina sa mga asawa, huwag kayong papasok sa palikuran. Inyong mga asawa kung hindi ligtas. Tinutukoy dito, hindi ligtas. Kung example, mahubaran siya, o kaya maraming mga kalalakihan na tumitingin lang sa mga kababaihan, kung paano sila maliligo. Ay, subhanallah. Yun, isa sa mga disiplina talaga ito ng mga kamusliman.
At ang sino mang naniniwala sa Allah at sa huling araw ay hindi dapat uupo sa isang mesa kung saan iniinom ang alak. At ang sino mang naniniwala sa Allah at sa huling araw ay hindi dapat mag-isa kasama ng isang babaeng walang kasamang mahram, sapagkat talagang pangatlo nilang dalawa ay si Satanas. Isinalaysay ni Ahmad. Kaya sa mga kapatid, sa mga panahon natin, alam naman natin dati hammam maliliit lang. Ngayon, mashallah, may mga swimming pool na tayo. Marami ng tubig. Kasi dati hindi naman katulad ng maramis ng tubig, wala naman lang katulad sa panahon natin na may mga water pump na. Dati maliliit, may mga swimming pool na malalaki na. Basta malayo lang sa fit na, mga kapatid, yun, walang problema yun. Pero kung may mga fit na, mas mainam, iwasan talaga ito. O kaya pupunta sa lugar kung saan malayo sa fit na. Alhamdulillah, sa lawak ng mga biyahe ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dagat, ang karagatan, malawak din. Wala problema, magligo ng mga kababayan sa karagatan. Basta, ang importante, wala lamang fitna. Meron ngang isang hadith din dito, mga kapatid, na inulat ni Subai'a al-Aslamiyah na may mga kababaihan mula sa mga taga-Syria na pumasok kay Aisha radhiyallahu anha. Kaya sinabi ni Aisha, sino po kayo? Sinabi nila, min ahlil Hims. Kami ay mga taga Homs. Ang Homs yun, sa Arabic pa, Hims yun, taga sa Syria po yan. Sinabi niya, mga may-ari ng mga palikuran. Mga may-ari ng paliguan. Sinabi nila, opo. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, narinig ko ang mensahero ng Allah SAW na nagsasabi, ang paliguan ay ipinagbawal hinggil sa mga kababaihan ng aking pamayanan. Isinalaysay ni Hakim at itinama ni Albani. Tingnan nyo, mga kapatid, dito pinagbawal ang hammam o paliguan na yan sa panahon na yun. Kasi nga, halo-halo sila maligo eh. Babae, lalaki. Tingnan nyo sa Japan, subhanallah, naguhubad na talaga. Kahit babae sa babae, lalaki sa lalaki, naguhubad sila eh. Tinatawag nilang mga spa. Suna, nagsusuna sila. Naguhubad sila eh. Wala talagang saklot, subhanallah. Tapos makikita nilang kanilang mga masisilang bagay. Yun ang tinutukoy dito, mga kapatid, ng bawal na bawal. Pinagmamalaki pa nila yan. Sa Islam, hindi natin yung pinagmamalaki, bagkus kinakahiya natin yan. Kahit alam natin kung anong tinatago dyan sa loob ng mga katawan mo. Kahit alam mo yan, lalaki ka, babae. Kahit alam mo yan, pero kahiyan yan. Kasuklam-suklam yan. Kaya pinagbawal ng Prophet Muhammad SAW. Kasi nga, hindi mainam. Lalo na kapag naliligo ka dyan, ang likod mo, sa harap mo, ano pa dyan, nakikita. Dapat meron ka talagang tinatawag na kahiyan. Kaya, bilang panghuli, mga kapatid, merong hadith dito na ayon kay Sa'ib na alipin ni Salama na may kababaihan mula sa mga taga-Syria na pumasok kay Salama radhiyallahu anha. Sa kanyang tinanong sila, taga saan po kayo? Sinabi nila, mga taga Homs, ibig sabihin taga Syria. Kaya kanyang sinabi na aking narinig ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, sino mang babae na naghubad ng damit sa labas ng kanyang tahanan, punitin ng Allah hinggil sa kanya ang takip. Isinalaysay ni Hakim at itinama ni Alban. Tingnan nyo, nakakatakot ito mga kapatiran sa mga kababaihan. At punitin ng Allah hinggil sa kanyang takip. Ibig sabihin, ang takip niya, wala, mapunitin ng Allah. Kaya dapat mag-ingat talaga. Hindi
Hindi lang basta-basta na gagawin mo, maliligo ka lang, o ano pa dyan, hindi ka na maghijab, o ano pa dyan, magpalit ka pa ng damit. Dapat mayroong tinatawag na disiplina talaga sa sarili. Kasi nga, mayroong araw ng paghukom. Kung hindi mo madisiplina ang sarili mo, dapat mag-isip-isip ka na kung ano ang ihatol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana meron kayo napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.